bata, magsiiyakan kayo, kamote kayo. Here we go! Oh! Putragis, si Kokey pala tong bistado. Sandali nga, lagyan natin ng sounds. Ay, lagyan natin ng... Tigalitan natin. Oh, ito, mga garapata. Ito yung iniidolo nyo. Ito yung pahid ng pahid sa puwet paano to? Sa puwet ni Pulong, no? Now, naniniwala kayo dyan? Kakausapin niya yung mga bugaw dyan? Imposible. Putragis, yung amo niya, umamin na. Matagal-tagal na yung bidyong yan. Pero ito si Kokey, nako po, pahid ng pahid, no? Nako po, Kokey, magkano ba? Ah? At pahid ka ng pahid sa mga amo mo. Nako po, bistadong-bistado kayo ah. Agoy! O to, bilisan natin mga busat, no? Bilisan natin. Eh, mga kamote to eh. Diba? Di natin kasama to. Okay, umpisa natin to. Pasok! Ay, abang-abang lang tayo dyan. Ha? Anyway, ito po muna pag-usapan natin itong mga kandidato na nanalo. Oh, pag-usapan natin yung mga nanalo. Bakit? Nagre-reklamo ka at hindi nanalo yung Duterte mo. At yung sa Duterte, iilan lang. Wala pa sa 1/3. My goodness. Sige, tuloy. Pero linawin ko lang po muna. Baka kasi i-misinterpret tayo ng ibang mga ulul dyan at sabihin, hindi, kasi bitter lang kayo kasi natalo ang Duterte, yung ibang Duterte, natalo si Pastor Kibuloy na inyong kinakampanya. Hindi ho, hindi. Sa totoo lang, hindi natalo. Una-una, kumbinsido ko na talagang merong malawakang dayaan na nangyari. Pre-programming, ika nga. At guys, dinaya daw. Meron daw pandaraya. Oh my goodness. Eto na naman tayo, Kokey eh. May pandaraya na naman daw eh. Pag natatalo, may dinaya. Agoy! Putragis! Putragis! Naku po mga kabsat, may pandaraya daw, sabi ni Kokey. Tuloy! Hindi lamang po yun, eh meron po talagang kademonyohang ginawa itong lintik na gobyerno na ito. At pangalawa, kahit po matalo, hindi ho ang natalo yung mga kandidato. Ang natalo ho yung mga butante. Bakit ho kanyo? Eh kasi ho, itong mga kandidato, tuloy-tuloy lang ang buhay nito mga ito. Itong mga kandidato na ito, they have life outside of politics. They can live sabi nga, comfortable life. Ha? Kahit hindi po sila... Uy, pag sinabi mong comfortable life, Kokey, yung girlfriend ni Congressman Pantaleon, comfortable life, may mansyon. Ay, nako po, dilaglag ng anak niya kanina-kanina lang. Agoy! Sige, tuloy! Building AI agents that can speak. Narangan tayo ni Kokey, nalila mabsat ha. Narangan tayo ni Kokey. Pasok! Manalo. May mga trabaho mga abogado, marami ho. Ang talo tayo. Tayo mga butante na hindi naniwala at tayo mga butante na nagpalid lang sa propaganda. Tayo ang talo. Bakit? Kasi anong propaganda? Sino ba ang marunong gumawa ng propaganda? Sino marunong gumawa ng intriga? Sino? Di ba kayo? kayo, yung tatay nyo nga, di ba, umamin? We plant evidence. We plant intrigues. Nagup! Asos, Kokey! Nako pa! Himod ka ng himod eh. Kamuti ka. O sige, tuloy. Binoboto natin yung mamumuno sa atin eh. Ang binoboto natin ay yung aayos ng ating bansa at gagamit ng ating pera. Masakit to. Ako ha, kaya nga alam mo, suggestion ko sa mga kababayan natin, magbayad po kasi tayo ng tax. Para ramdam natin pag may mga putang inang mga gobyerno nasa gobyerno na lumulustay nito. Ako hindi ako nabibiro kasi mga gobyernong lumulustay. Sino ba ang lustay? Ay, grabe ka ha. Grabe ka, Kokey. Sino ba pinariringgan mong na mahilig lumustay ng pera ng bayan? Mga kabsat, sino kaya yung tinutukoy ni Kokey dito? Naglulustay daw. Hala, baka pinariringgan mo yung amo mo, Kokey. Hala! Naku po, yung iba dyan may mansyon na pero wala naman daw silang business para magpapatayo ng mansyon, sabi ng anak. Tapos, lustay? Agoy, Kokey!
Nako po. Nako po, nagpapatawa na naman itong si Koke, mga kabsat. To. Nilalaglag mo din yung mga kaalahi mo eh. Nako po, himod pa more, tuloy. Yan po ang aking kabilin-bilinan sa aking mga staff at aking mga abogado. Siguraduhin nyo na tama ang binabayad at maayos tayo. We are para bagang hindi tayo nag-fail, 'di ba, sa pagbabayad ng tax. Siguraduhin niyo. And masakit sa akin pag nire-remind nila ako, share. Quarterly tayo ito bayad. Alam niyo kung bakit ko ginawang quarterly? Kasi pwede mong gawin ng one time big time eh. Quarterly to remind me that this fucking government is spending our money. Yan ang katotohanan. Aside from the income tax that we are paying. Ay, yung pera na bayad, ginagastos, nilulustay. Nino! Tragis, ang ganda ng ibang-iba ka talaga, Kokoy. Kahit kailan, Kokoy pa din ang utak mo. Kabayo ka ba din pa rin mag-isip? Nako po, Kokoy. Yan lang ba masasabi mo? Lustay? Ginamit yung mga pera. Sino bang naglustay? Kokoy. Sige nga. Sino bang humaharap sa paglustay sa pera ng bayan? Okay. Anak ng kamote, wabsat no. Nako po. Lakas ng sayad nito talaga. Oh. Magkano ba kasi? At talagang himod ka ng himod sa mga amo mo na lumulustay. Agoy talaga si Kokoy, oh. O sige, tuloy. Putragis. May mga tax pang nakasingit sa ating sahod, sa ating binabayaran sa gasolina, sa mga produkto. So masakit po talaga mga kababayan na ibigay itong tax natin, pinaghirapan natin, dugo at pawis, ibubulsa lang. Agoy! Hindi lang po yun ibubulsa, ipamimigay pa sa tamad. Agoy! Pasensya na, katotohanan po ito. Kasi marami dyan na sa totoo lang, umasa na sa ayuda. Hindi na nagtrabaho. Anyway, may ayuda naman kami. Agoy! Ayuda kayo nga. Di ba? Yan ang katotohanan. Todo batikos nga kayo sa 20 pesos, di ba? O hindi magkakatotoo itong election. Ngayon tapos na election. Ang dami. Pumipila. Sino yung mga pumipila? Mga kalahin yung mga garapata, nauuna pa sa pila, kamote. Tapos nga sabihin nyo, ayos ayuda. Bakit tutulong yung gobyerno? Kasi from 33, ginawang 20, yung 13 subsidized ng gobyerno. Ano nangyari? Maraming natulungan. Hindi lang yan, pati kayong mga garapata. Di ba? Putragis kayo mga garapata, nauuna pa kayo sa pila. Siya tuloy. Nako, Koke, ingat-ingat, no? Nako po, himod pa more. Talaga lang naman, Nako, kaya nga alam nyo, every time, masakit po, kaya dapat po tayo magsalita. Pag meron pong mga government official na lumalapas tangan, ika nga, sa tax ng bayan. Kaya ang talo dito talaga po ay hindi yung mga kandidato. Dahil yung mga kandidato, tuloy lang ang buhay niyan. Comfortable ang buhay niya mga yan. May mga trabaho yan. Ang tatamaan dito ay yung mga tayo, yung mga ordinaryong Pilipino. Ordinaryong Pilipino daw. Ikaw, okay, ordinaryo? Di ba nasa ibang planeta ka? Paano magiging ordinaryo? Tragis talaga naman, Kailan ba next hearing ng guys? Tricom. Kasi kasama to sa mga pinapatawag ng mga nagfi-fake news. Nako, ang daming nito. Okay, ano pa ba? Ano pa talaga? Kamuti mga kakabsat. Lakas tama to. Sige, tuloy. Tayong mga mamamayan na kinakaltasan ng tax at masakit sa atin yun. Tayo ang tatamaan. Bakit? Yung mga nilagay natin magnanakaw. Nako po, sino ba ang magnanakaw? Sino ba ang nagbigay ng mga resibo, ng mga palyadong resibo na mawala sa PSA? Sino si Mary Grace Piatos? Sino si Villamin? Sino yung mga grocery? Sino yung alak naman lang kamote? Ay, Koke, baka nasasaktan yung amo mo, binabanatan mo sila. Nako po, lakas tama talaga. Basta DDS may sayad talaga utak, no? Sige, tuloy. Kung hindi man magnakaw, hindi iimik pag may nagnanakaw. Naintindihan na natin. Sige, sabihin na natin itong mga kandidato na nanalo. Hindi po sila magnanakaw. Pero ang problema ko, hindi sila umiimik pag ninanakawan na tayo. Anong tawag mo doon, mga kababayan? Halimbawa lamang. Ito simpleng-simple. Meron tayong cellphone. Usong-usong ngayon yan. No? Yung may napanood ako, yung sa jeep, winarningan na siya. Since buying these ice silk pants. Inarangan pa tayo ni Koke, no? Sige. Okay lang yan. Cellphone mo, itago mo!
May mga snatcher dito. Nagalit pa yung babae. Galit pa yung babae. Napanood ko to sa TikTok, nagalit pa yung babae dun sa ano, sabi niya parang ba't ka nangingilam? Something like that, okay? Tapos yun na nga, biglang yung katabi niya pala na hindi mukhang snatcher. Kasi malusog eh. Di ba usually mga snatcher payat, yung mga humuhumpak. Uy! Eto Grabe malusog ka eh. naman! So biglang kinuha. Grabe ka naman! Mag-generalize. Nako po! Agoy, Koki, grabe ka! Nako po! Bakit naman ganyan ang statement mo? Porket mataba o kaya malulusog mabait na? Porket payat? Snatcher na? Ay, grabe, ang sama ng utak talaga ng mga alien dito, no? Agoy, isa pa nga. Tuloy. Mga snatcher payat, yung mga humuhumpak-humpak. Eto malusog eh. So biglang kinuha yung kanyang cellphone. Tapos iyak siya ng iyak. Agoy! Alam mo, Oh, kung ano? nangyari sa atin yun, may cellphone. Tapos meron tayong nakitang pulis. Sabi mo, Mama, pulis! Mama! Kasi alam mo naman sa Pilipinas kahit hindi sila involved, sumisigaw sa may nasusunog. Hindi, sandali, bahay mo ba? Hindi, nakikisigaw lang. O kaya pag may binubugbog, asawa mo may binubugbog, hindi, nakikisigaw lang. Bakit ba? O di ba, ganun lang. Lakas Halimbawa tama. lang, halimbawa, yung cellphone natin ang kinuha, di ba? Tapos sasabihin natin, Mama, pulis, yung cellphone ko, in its nuts! Sabi ng Mama, pulis. O, tapos, ngayon, ano? Trabaho mo yan, di ba? Mas marunong ka pa sa akin. Sino nagsabi? Bilang gano'n ang hirap. Yung music clear, no? Sino nagsabing trabaho ko yan? Asan sa batas siya? May ebidensya ka? Halimbawa lang, gumanon yung pulis. Di ba magagalit tayo? Tama, mali? Magagalit tayo. Sasabihin natin, anak naman ng wedding tong pulis na to, hindi niya ginagawa yung trabaho niya. Napakagago, binabayaran natin ng tax. Ganun din po. Abay, ganun din po pag merong mga politiko hindi umiimik sa pagnanakaw ng putang inang gobyernong na ito. Yeah, that's the truth. In a bigger scope. Yun yung sa baba. Di ba naiinis na tayo pag walang ginawa yung pulis, tayo ay nanakawan or something. Pero ganun po ang ginagawa ng mga government official natin na supposedly they can say something, they have the power, people will listen to them even if sasabihin nila, hindi trabaho ng isang senador. Yes, it is not the job of the senators, but they have the voice. If they speak, somehow, pipick upin to ng media, ng taong bayan, they have the voice. Aside from being a lawmaker, may boses sila. Kaya umaasa nga tayo di ba? Umaasa tayo na sana sila ay gumalaw, kumilos. Pag hindi sila gumalaw, it's just saying, hindi nila ginagawa ang kanilang trabaho. Kasi marami dyan nagsasabi na, hindi nila trabaho yan. Oo, hindi nila trabaho literal o direct na trabaho, but they can do something about it. Especially pag ikaw pinagkatiwalaan ng taong bayan. Ibig sabihin, if you are an elected official, it is your job somehow, even if you are just a lawmaker, is para marinig ng taong bayan. Plus, meron pa silang mandate, di ba, to oversee na yung mga batas ay nasusunod. They can call for an hearing. Kaya nga may hamon tayo sa mga naupong, mga kandidato na pinaglaban natin. Yung tinatawag nating Duterte, which is tatlo lang naman po talagang pumasok sa Duterte. Walang iba kung hindi si Marcoleta, si Bongo, at saka si Senator Boto. Alam ko, alam ko na alam ninyo sa inyong puso na nagkaroon ng dayaan. Oh! Do something about it. Umaasa kami sa inyo. Alam daw nyo sa inyong mga puso na merong dayaang nangyari. Akoy. Kawawa naman si Pastor Kibuloy, number 31. Malaki daw ang tsansa niya para pumasok sa top 12. Allah, ilan ba boto ni Kibuloy? 5 million lang. Ilan ba yung pinagyayabang nila? 6 million ang KOJC. KOJC pa lang yun, ha? 6 million. Anong pinagyayabang ng mga iba dyan? Yung isa kapitan-kapitan pa. 20 million kami. Oh gosh, FGM, 20 million kami. Saan na? Asan na yung pinagyayabang nyong 32 million, 6 million? Bakit hindi nyo na ipanalo si Kibuloy? Bakit hindi nyo na ipanalo si Jimmy Bondok? Putragis. Tapos ngayon, dinaya kayo? Kasi hindi nakapasok yung ibang Duterte. Duterte lang ang pumasok. Wala man lang sa 1/3 ng Duterte. Agoy! 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 Dinaya daw sila. Okay. Really? Okay, really? Hala. O, sige tuloy. We are not judging you. Oh! We are hoping na meron kayong gawin. Alam nyo yan. Kasi walang boboto kay Bato Oh! na Oh! Makabam Aquino.
Walang Oo. boboto kay Bato na Pinklawan. Oh, Imposible ho yun. So imposible ano ibig kong talaga. sabihin? Abay, dapat nabitbit yung ibang mga kasama. Eh bakit hindi? Dapat daw nabitbit kasi number 3 daw si Bato, malaki-laki. Ilan ba yung boto ni Bato? Nasa 20 million ba, Mabsat? Ilan ba? Puta kasi hindi tayo updated sa kwan, hindi rin nakita yung last ha. Pero anyway, malaki yung boto ni Bongo, ni Bato. Pero bakit hindi nabitbit si Kibuloy? Bakit hindi nabitbit sila Mata? Ha? Lalo na si Ipe, epektibo. 'Di ba sabi niya, iboto nyo kami mga Duterte, hindi matutuloy ang impeachment ni Sara. O kaso pinagmamalaki pa. Ngayon, masama loob nyo. Ba anyari? Kamote talaga, Koke. Sige, tuloy natin to. Sino panalo? Ay, naku, Koke. Lakas ng sayad mo talaga kahit kailan. Ha? Agoy, 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 agoy. Oh, how cruel it is. Very soon. Tuloy. Imposible na si Bato lang ang nanalo sa Duterte o si Bongo lang. Si Bongo kasi pwede pang masabi nating merong mga iilang non-political na iboboto siya, na ibang iboboto hindi yung Duterte. Siguro maybe 10% ganun. Pero si Bato, abay galit na galit ang Pinklawan dyan. At mas lalong-lalo na kay Marcoleta. Alam mo naman si Marcoleta, yan ang bumana talaga sa 'di ba si ABS-CBN. May ano nga sa kanya, merong matatawag tayong operation against Marcoleta. Nakikita ko sa TikTok yan. Talagang galit na galit sila kay Marcoleta. Kung galit nila 7 kay Bato, kay Marcoleta 10 ang galit nila. So imposible ho. Yung nakuha ang boto ni Marcoleta, imposibleng hindi makukuha ng iba. Ng mga kandidato ng Duterte. Putragis, tika nga, silipin na nga natin yan, Putragis. Sandali nga. Kanina ka ba? Sir Johnny. Wait lang. Wait lang. Putragis. No? Ilan ba nakuha nito? Ha? Puntahan nga natin to. Tika nga, patalasas mo na Mabsat. Dinaya daw, guys. Dinaya. Anak ng kamote. Shoutout sa 700 plus viewers natin. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Pati sa mga garapata, mag-subscribe na din kayo na may silbi kayo dyan. Alright? Puntaan natin tong resulta. Putragis, pinagyayabang ni Koke, mga kakabsat, no? Ito, ilan na to? 99.12%. Pero mamayang alas 3, i-declare na itong mga taong to, itong mga senador na to. Number 1, Bongo, 26 million. Bamakino, 20.8. De La Rosa, 20 million, 20.5. Bakit daw hindi daw 20.5? O kaya si Marcoleta, ano bang Marcoleta? Tingnan nga natin, Marcoleta. May 15. Bakit daw hindi nakakuha ng 15 million? Sila Jamie Bondoc, sila Mata, sila Hinyo, sino pa ba? Sila Ipe, sino pa ba? Si Panot, 'di ba? Ano na? Bakit daw? Si Marcoleta na lang daw nakakuha na ng 15 million. Bakit hindi daw 15 million? Sino bang susunod sa kanila? Tingnan nga natin. Susunod sa 15 million. Jimmy Bondoc, 10 million. Bakit hindi nyo dinagdagan ng 5 million si Jimmy Bondoc para nakapasok? Bakit hindi nyo dinagdagan ng 5 million din si Salvador? Philip Ipe, Mr. Epektibo. Pati si Busita, isama nyo na. Sino pa? Pati si Revillame, Kuya Will. Bakit? Tinaya daw, guys. Pati si Rodriguez. Ito na. Ngayon, balik na naman siya sa GAA. Back to normal na naman siya sa GAA, anak ng kamote. Lambino, 8 million, ginawa nyo sanang 13 million. Hinyo, 7.4, ginawa nyo sanang 12.4. Di pasok sana. Naku po. Sino pa? Si Mata, 5 million. Wala na talaga. Si Kibuloy. Dagdagan nyo ng 10 million. Kaso pinagyayabang nyo, 6 million yan, mga KOGC. Pero anong nangyari? Anyari? Dito nyo makikita kung sino nagsasabi ng totoo. Naku po. Asan na yung pinagyayabang yung 6 million na mga KOGC members? Di ba? Ang yabang-yabang ng babaeng yon. 6 million kaming KOGC members. Susugod kami sa Malacanang. Kinabukasan, sino sinugod? Sinugod sila ni Torre. 2,000 lang yun. Asan yung 6 million? Naku po. Tapos lalabas kayo sa election. Anong number niya? Number 31? May utak ang tao. Di ba? Ayaw nila sa mga ganitong klaseng mga kandidato. Ganun lang yun. Naku po. Sino pa ba dyan? Kay Rubin, dinala ni Digong. Wala din lang nangyari, Wala. Mga kamuti talaga kayo. Sasabihin nyo, dinaya. Paano yan? Gagawa-gawa kayo na eksena ngayon.
Oh, paano yan? Mamayang alas 3 na yung proclamation ng mga senador. Ay, nako po. Nako po, lakas tama talaga si Koke. O siya, Mabsat, nako po, ito na, last topic tayo, Mabsat, no? Siguradong magagalit lalo ang mga garapatang DDS dito. Shoutout sa iyo, Sil Kumila, Sir Leonardo Ansag. Nako po, nag-iyakan sila. Tuloy-tuloy daw ang buhay ni Kibuloy, sabi ni Tolitz. Tragis. Nako po, pasikatin ang China friendship lang live, sabi naman ni Green World, no? Bakit hindi lumalaban si Bongo at Bato noon sa Senado? Wala kasi silang nakita na anomalya. Si BBM banat bay, pag nakita-kita babatukin kita sa itlog. Sabi naman ni Virgie Alberto. Agoy! O siya. O yan, Mabsat. Nako po, ang dami nagko-comment sa inyo. Shoutout po ulit sa ating 754. Ilan na ba yung like natin, Rosimatsu? Teka nga, tingnan ko nga. Ilan na yung like natin bago tayo pumunta sa last topic natin. Refresh muna ako. Kanina meron tayong ilan? Ilan yung like natin? 247 na ngayon. 247 pa rin ba? Teka lang, 247. Ayun, 288. Maraming salamat po. Gawin nyo ng 300 or 500 yung like natin sa mga di pa nagla-like dyan. At syempre, huwag kalimutan mag-follow sa ating Facebook page. Okay, tuloy na natin to. Para syempre, time, kung muna tayo. Wait lang, saan na yun? Countdown muna tayo. Para sa next topic tayo, Mabsat. Alright, here we go. Alright, mga kabsat, ito ang ating huling topic for today, mga kabsat. Nako po, ano ba to mga kabsat? De La Rosa! Won't affect ICC probe. Sabi dito, nandito ang isa sa mga paborito nating attorney na ikagagalit ng mga garapata. O siya, tuloy natin to. Palitin lang natin to guys, baka i-copyright tayo ni Kwan. Ayan. Comelec transmission ng balota sa tatlong bansa na antala. Dalawa sa 11 House Prosecutor Bigo sa halalan. Wait, ako pa. Okay lang, may kapalit. Nandiyan naman si pangalan nito, si Delima at saka si Kwan. Anong pangalan? Si Jokno. Pasok sa banga. Alright, tuloy. Here we go. Na nga po meron nang nagtatanong na paano na yan ipoproklama na bukas Mamaya. Sabado yung mga senatorial bets na naglanding sa top 12. Ang tanong po ito po bang si Senator Go De La Rosa, based on what you're hearing, sila ba pwedeng maging subject ng warrant of arrest mula sa ICC? Si Senator De La Rosa, yes po. Naging malinaw na yan doon pa lang sa earlier submissions ng... Ay! Mga garapata. Si De La Rosa daw, yes na yes. Ala ka ta. Nako po, ulitin nga natin. Warrant of arrest mula sa ICC? Si Senator De La Rosa, yes po. Naging malinaw na yan doon pa lang sa earlier submissions ng Office of the Prosecutor. Hoy! Kasi simulat sa poll, parang ang pangalan na babanggitin, Rodrigo Duterte, Ronald De La Rosa, and Oscar Albayalde. Oh, yung mga PNP chief. Okay. Kaya para sa akin, ako nga sabi ko nga pupusta ako na si Senator De La Rosa. Uy, pupusta si Attorney Conti. Anong pagpupusta mo dyan, Attorney? Ay subject ng either summons or warrant of arrest. Naku po, pag nagsalita si Attorney Conti, I'll see you in ICC. Sinabi niya kay Butiki, di ba? Maalala niyo nun? Debate sila ni Butiki. O ngayon, nagkatotoo. Ngayon, pupusta si Attorney Conti. Merong summon, kung di summon, warrant of arrest. Agoy! Paano yan? Bato! Bato sa langit ang tamaan. Huwag magagalit. Shoutout sa ating 820 viewers. Sa mga hindi pa nagla-like and subscribe, like and subscribe, Mabsat. Tuloy! Yung pag-swear
niya as senator, Mhm. kahit nga maging presidente ka wala pong kinalaman or wala pong pakialam dyan ang ICC. Mhm. Hindi nila kinikilala ang presidential immunity Agoy! kasi alam nila mabigat yung kaso and precise So ibig sabihin kapag hindi nila kinikilala ang presidential immunity, edi mas lalo na sa mga senador. Agoy! Problemado si Bato nito. Siguro iiyak to ng todo. O, sige, tuloy. maaaring hindi makasuhan sa bansa kung saan nangyari yung krimen, Mhm. kaya nag-step in o pumapasok yung ICC. Mhm. Baka hindi kasi kaparehas nung kaso ni dating Pangulong Duterte kasi hindi na siya incumbent. In this particular case, oo nga, at mas mababa sa pagiging Pangulo ang pagiging senador, pero they are both sitting senators. Would that cause any major complication? Sa tingin ko, in terms of the legal text of the ICC, wala. Hey, Wala May kasalanan ka at hindi naman porque ibinoto ka o sitting official ka, Bato, pakinggan mo si attorney Hindi porket binoto ka at ikaw ang sitting official dyan sa Senado. Attorney, anong sabi mo? Ulitin natin. at hindi naman porque ibinoto ka o sitting official ka, hindi ibig sabihin nun pinatawad na yung krimen mo or kumbaga na-acquit ka na dun sa krimen mo. Kaya kailangan intindihin to na hiwalay na konteksto yung ginawa niya noon, tapos yung kumbaga bakit pa siya binoto. Siguro gusto ng mga tao na may senador na ganyan, facing charges, pero ang importante siguro para sa ICC, magkakaroon naman siya ng opportunity to present his side kung haharap sa ICC. Ako nga Bato, may chance ka naman ipakita yung rason mo bakit hindi ka dapat kasama dyan. Di ba? Pwede yun. Kaya huwag ka mag-alala. Merong due process sa ICC. Takbo! Agoy ha, iyak si Baton dyan. Ako po, malapit ka na, sabi ni Sir Leonardo Ansag. Mas naniniwala ko kay Atty. Henry kaysa kay Atty. Kaufman. Paktay tayo dyan. Paktay tayo dyan, di ba? Nestor, nako po, Sir Leo, agoy-agoy. Iiyak yung mga garapata to the max. Nako po, siya, tuloy natin to kay Atty. Conti. palagi ko mas advantageous para kay Senator De La Rosa kung haharapin niya na yung kaso ng ganito kaaga. Ito na pagkakataon mo, linisin mo ang pangalan mo at attorney ba to tuloy? Commander ba to? 'Di ba? Ito na yung pagkakataon mo, 'di ba? Linisin, magpaliwanag ka na sa ICC kaagad. Wag mo kasing binabaliwala yung mga tawag. Tinatawagan ka, hindi mo sinasagot. Yan tuloy. Habang maaga pa, may chance ka pa. Baka malay mo, medyo mas mababa ang sistensya mo diyan. Agoy! Sige, tuloy, Atty. Conti. Para makasabay na siya doon sa defense ni Duterte. Hmm. Para makaride on siya. Kasi meron po ngayon na jurisdictional question. Kung sakasakali, parang makasama na rin siya doon at kumagat na rin kung ano man ang maging resulta nun sa kanya. But that would be a risk. Risky pa rin kasi baka ma-deny. Sabihin ng ICC, may jurisdiction kami, so tuloy. Paano siya, sangkalan? Nagkaroon na, ito yung sinisilip ko paano yung mga may trabaho ka o may position ka sa gobyerno, tapos sinarap mo yung ICC. May nagkaganong kaso sa may Kenya. Nangyari. Dati. Kaya lang, eventually, dinrap ng ICC yung charges. Kaya positibo ito para sa kanila. Yung presidente ng Kenya noon, even yung vice president nila, parang nasangkot sa ganitong charges, hinarap nung presidente. Ang figure out ko lang kung anong naging epekto dun sa parang hindi din siya pinalaya pero short period of time, nagkaroon ng, kumbaga, ng pagdinig, nagkaroon ng charges. Kaya dapat nakakulong siya So, Ambis? Hoy! Today! Anong ambis ka dyan? Dali, hinarangan tayo ni Atty. Conti. Okay, tuloy. Pero chinecheck ko nga yung sa arrest niya mismo kung paano ba yun. Nung nakaupo ba siyang presidente, inaresto siya ng pulis niya. Mukhang hindi naman. Kaya risk ito para sa kanila kung gagawin nila na haharapin nitong mga sitting senador. Haharapin na nila yung charges ngayon para tapos na o manganganib sila na tuloy-tuloy lang yung kaso kasi hindi sila haharap o hindi nila questionin yung charges. Magtutuloy-tuloy yung issue and anytime magkaroon ng warrant of arrest. Problema naman yun. At para ang lalabas, coddler tayo o protector na
ng isang internationally wanted criminal. Mhm. Ang pangit naman nun. Attorney, paano naman kung pagkapanalo ni ngayon, parang talagang siya na talaga ang magiging proclaimed mayor ng Davao, si Si former Digong. President Digong. Rodrigo Duterte. Sinasabi ni Kaufman yung kanyang dishes that may rejection talaga doon sa sinasabi ng ICC about him. It shows overwhelming support for the former president. Do you think this may sway the decision of the ICC kapag nakita nila na ang dami naman palang supporter, baka hindi naman pala totoo itong mga nakaparatang sa kanya? Ay, naku, hindi mabubura ng election results yung fact of commission of the crimes. Yun lang. Hindi kapatawaran yung pagkaka-elect mo o hindi condonation ng krimen yung pagkaka-elect mo. Kaya ang hirap sabihin na kinalimutan na ba ng mga bumoto sa kanya? Baka posibleng okay lang sa amin na pumatay siya ng tao, pero okay pa rin sa amin maging mayor siya. Baka ganun lang. Sa minimum, I would agree that he has the support of the people of Davao City. Binoto talaga siya ng overwhelming majority. Landslide, sabihin na natin, yung pagkapanalo niya. Kaya lang, kung nahirapan ako dito para dun sa what does it say for our rule of law and also for our state capacities. Paano yon na meron na nga nagsasabi, OFW na mayor. Oo, okay ba yon sa atin na absentee mayor o meron kang proxy na mayor? O pwede namang WFH, work from Hague. Yun nga. Ang problema naman dyan, chine-check ko din yung rules. Hindi ka kasi pwedeng mag-function or gumawa ng ibang, kumbaga, trabaho na mag-aalis sa'yo sa Hague or mag-aalis sa'yo nagpe-prepare ka for trial. Kaya kung sakasakaling manghingi sila, at tingin ko magkakaroon lang ito ng epekto, hindi sa charges, kundi doon sa possibility ng interim release. Sasabihin nila, kailangang umuwi dahil may kailangan gawing trabaho. Kung mapayag naman ng ICC, depende sa circumstansya, kung may valid reason. Kaso, ang basis, kaya ka nga nakadetain sa ICC, para humarap sa trial. Kung ang ihaharap mong reason, magtratrabaho ka sa ibang bansa, and maapektuhan yung pagharap mo sa trial, naku, komplikado yun. Mas lalo hindi papayagan palagay ko. Kasi ang importante sa ICC, that you are able to face charges. Magagamit pa yung mayorship niya na, ay sorry, a-absent ako kasi kailangan kong mag-session sa Davao or kailangan kong to oversee something. Baka lalong hindi payagan. Kaya kailangan aralin yan kung paano nga, kasi una muna yung oath daw, di ba? Pwede ba yan online? Saan ba yan pwede? Di ba Zoom? Parang ang problema kasi yung jurisdiction. Tinitig na in the jurisdiction of another country. Yung isang proposal, pwede ba daw siyang madala sa embassy? Embahada, opo. Kasi exterritorial yun. That's right. Either Philippine. Kaya lang, parang nalalabuan din ako Kasi in the long run, hindi pa rin siya talaga makakaharap or makakauwi. Oo nga, pero if only because of the proclamation, yun ang pinaka-posible, di po ba, na mangyari na dalhin mo na lang sa embahada at doon na lang manumpa. para opisyal. Oo. Pero one last and very quick ako question. Suggest parang okay lang. Kailan inaasahan yung ruling on the jurisdiction issue, Attorney Conti? Sige yan, Peter and Vika, medyo naging complicated na nga yung issue dahil totoo naman yun, kailangan pag-usapan yung jurisdiction. Kaso, ang bagong eksena or ang bagong taktika ng defense ay ipa-inhibit, yan yung term na ginagamit natin, or ipa-excuse or ipa-disqualify yung judges na magpapasya sa jurisdiction. Yung una nilang try, sabi nila, can we invite you to excuse yourselves? So, panawagan mo sa judge mismo. Sabi nung judge, ay bakit ako mag-excuse? Sabi nung pre-trial chamber, no, there is no basis. And you did the wrong thing. Hindi ka sa amin lalapit. So lumapit sila sa tinatawag na presidency of the court. May president at 2 vice president yung court. Ito parang admin unit naman. Yung isang judge na pinapa-inhibit, vice president ng court. So hindi rin siya, sinasabi din nila na, sige, ipapadisqualify namin yung 2 judges. Dear Presidency, papadisqualify namin yung 2 judges. Pero dahil yung isang judge dyan ay judge dyan, hindi siya pwedeng magpasya. So, 2 na lang out of 3 yung mananatili. Kaya parang komplikado. Anyway, sabi ng ICC, sabi ng Presidency, next week, mag-comment kayong lahat. Prosecutor, pati yung mga vice president, mag-comment kayo lahat. At tingnan natin kung tapos sabi, mag-hearing tayo. Magpapatawag ng plenary session after May 22. At pasadahan na natin itong issue ng disqualification. Para mapasadahan na natin eventually yung issue ng jurisdiction. Ang desisyon! Next week na. Attorney Conti, Thank you, Attorney. Good morning. Alright, salamat Attorney Conti. Nako po, pinaiyak mo na naman yung mga garapata. Wag naman ganon.
Naku po, nag-iiyakan yung mga garapata sa channel ni Maestro. Naku po. So yan mga kabsat, no? So, hindi sakop ng jurisdiction yung gusto nilang mangyari. Paktay na naman tayo. Pinaiyak na naman ni Attorney Conti itong mga garapatang DDS. Agoy. Ilan na yung like natin? Rosimatsu. Andali, mag-refresh lang si Maestro bago tayo mag-ending. Lalo na, mamayang alas 3. Ihanda natin guys yung mga proclamation ng mga bagong senador. No? So maraming salamat. 355 likers sa mga hindi pa nagla-like. Baka naman guys, no, ipaabot natin ng 400 yan or 500. Baka lang naman guys. No? Wala pong bayad yan. Like po tayo. At syempre maraming salamat po sa ating mga manunood ngayon sa Facebook at saka sa YouTube natin. Also, especially, umabot tayo ng ilan pa kanina. Halos umabot tayo ng 885 live viewers. Yan yung highest natin kanina. At as of now, nasa almost 13,000 na yung ating views sa live stream na to. Maraming salamat mga absat. No? At syempre, walang iyakan mga absat. Naku po, magsiiyakan kayong mga garapata. Ha? Magsiiyakan kayo kasi pinagtatawanan namin kayo. Gun-gunayo mga garapata. No? Nag-subscribe pa kayo para makapag-comment. Mga bobo talaga kayo. Alright, so kita-kits tayo mamayang alas 3 mga absat, no? Panoorin natin itong proclamation ng mga bagong upong senador. Alright, so thank you very much. Hanggang sa muli mga absat, shoutout sa ating mga magigiting na moderators dyan. Shoutout at siyempre sa mga silent viewers. At saka maiyakan na garapata, magsiiyakan kayo hanggang gusto nyo, mga kamote kayo. Alright, paalam mga absat, Maestro Paul is signing off. Bye-bye mga talunan!